Base po sa report na natanggap natin, wala naman pong mga aberya tayong natanggap at tuloy-tuloy naman po yung daloy ng mga pasahero at maayos po yung sitwasyon ng ating mga pantalan. Ayan, mabuti kung ganon. So, wala rin namang overloading, Commodore. Yan din po ang isa sa mahigpit na direktiba ng ating sekretary at ng ating komandante na dapat naayon lang doon sa kapasidad ng mga barko at so far naman based on report din ay moderate yung influx ng ating mga pasahero Mhm. at sapat naman yung ating mga barko to accommodate yung mga pasahero na umuwi at bumabalik sa Manila. Mhm, tulad nung nasabi niyo nung nakaraang linggo, ano? Sabi niyo nga itong panahon na ito ng undas, hindi ganun karami ang mga pasahero unlike kapag panahon ng Pasko at mahal na araw, mas tambak ang pasahero. Tama po. Ito po yung nakikita natin ngayon na hindi ganun ka dami talaga, hindi kagaya ng mga nakaraang mga panahon na siksikan talaga yung ating mga kababayan na gustong makauwi sa kanilang probinsya or yung iba din ay gustong magbakasyon. Mhm, mhm. Ngayong araw po ba na ito, linggo, expectedly, Commodore Recafrente, balikan na ng mga tao eh. So ilang biyahe po ba ang inaasahan nating darating dyan sa Pantalan, sa Northport Terminal, Passenger Terminal? Inaasahan natin na merong dadating na mga isa o dalawang mga barko pero ang sa ibang mga pantalan din ay yun nga, sa nabanggit ko, regular naman po ang kanilang biyahe. Mhm, Kagaya dito sa Batangas area na mhm. isa po to sa mga daanan ng ating National Highway. So tuloy-tuloy po ang biyahe at dahil expected nga natin na yung ating mga kababayan na nakauwi na ng mga nakaraang araw ay maaari na rin pong magbalikan o yung iba naman na matagal nang nagbakasyon na maaari bumalik na rin po sa Manila. Kaya tuloy-tuloy po ang pagpapatupad natin ng security at safety ng ating mga pantalan para ma-ensure natin na maayos at matiwasay yung pagbabiyahe at pagdating ng ating mga kababayan. Right. Hanggang kailan po ba ang heightened alert ng Philippine Coast Guard? Simula po noong 31 naka-heightened alert na po tayo at hanggang November 5 po ito Mm. ang ating pag-heightened alert. But nevertheless, ang ating seguridad naman ay kahit wala tayo nakataas na alert warning ay tuloy-tuloy pa rin in collaboration with other government units na concerned sa ating mga pantalan. Alright. Isa pa sa concern natin, Commodore Recafrente, sir, yung dito naman sa nagdaang bagyo, alam namin kasama ang Philippine Coast Guard sa mga nagpapahatid ng tulong sa ating mga kababayan na naapektuhan ng bagyo. Ano po ba yung partisipasyon ng Philippine Coast Guard doon sa magkasunod na bagyong Christine at Leon? Maliban doon sa pag-coordinate at cooperate natin sa local government unit para sa and evacuation operation ng mga areas na nasalanta ng baha, ay ngayon po katulong din po tayo sa ating pamalaan para maghatid ng mga relief goods doon Mhm. sa mga area na apektado kagaya ng Bicol na lubhang nasalanta ng mga pagbaha dulot ng bagyo. Yung paghahatid din natin ng relief goods dito sa Batanes. In fact, kaninang around 7 o'clock in the morning ay dumating po yung isa nating barko, yung BRP Gabriela Silang na may Oh. dala pong mahigit 5,000 na family food pack Mhm. at mga relief goods at mga bigas galing po sa lokal na pamahalaan ng Pangasinan para maipamahagi doon sa ating mga kababayan sa Batanes. Ayan, good to know. Alam nyo naman, ang Batanes, napakalayo. So, naabot na rin. Sa wakas, nakarating na yung barko nyo doon. Tama po, kanina pong umaga, base po sa report na natanggap natin na dumating po yung barko doon. Kumusta daw po ang lagay ng panahon naman na dyan sa Batanes? Sa nakalipas po na araw, medyo maalon po kaya nga minabuti po ng ating kapitan ng barko na mag-take shelter muna dito sa may Pangasinan at luckily, Mm. dahil doon sa pag-take shelter nila ay nakita din na opportunity ng lokal na pamahalaan ng Pangasinan upang makapagpaabot ng kanilang tulong. Mm-mm. Nagbigay nga sila ng at least 50 stacks of rice at iba pang mga pagkain, relief Mhm. food, para maidagdag doon sa dalang
relief goods ng ating barko na mula din po sa DSWD. Ayun, kumbaga sinamantala, nagkarga ng kanilang donasyon din. Yan ang kagandahan, Commodore Cafrente. Ano po, yung kapwa LGU tutulong doon sa kanyang kapwa LGU na nangangailangan. Tama po, nakikita po natin talaga yung ating mga kababayan na dumadamay at nakikiisa sa mga na-experience ng ating mga kababayan na sinalanta ng bagyo. Mhm. Yung may natatandaan akong ganyang programa ng gobyerno naman natin dati. Yung parang hindi ko alam, hindi ko matandaan kung ano yung pangalan ng program pero Adapt, parang yung ayun. adapt activity yata yun. Apo. Oo, ganon. Kapag kasino yung nangangailangan, yung mga kalapit niyang LGU o lalawigan, yun naman yung tutulong. Parang kapatiran, ano po, para sila din naman yung matulungan. Maganda yung ganyang sistema para hindi lang aasa din sa national government, yung LGU na affected, kundi sa kapwa niya LGU din, na pwede namang tumulong at may kakayahan, hindi po ba? Tama po. Kaya nakikita natin na buhay talaga po yung ating bayanihan na system. Right. Matanong ko lang, Commodore Recafrente, sir, kayo ba dyan sa Philippine Coast Guard, meron din pa kayong mga tauhan na sana nga wala, no, na kasama sa mga nabiktima ng bagyo na natangayan ng bahay o ganyan, nasiraan ng ari-arian? Meron po ba kayong mga tauhan na nabiktima din? Merong mga nakarating sa amin na report na pinasok ng baha yung kanilang mga bahay. Subalit hindi naman ganun kagrabe yung kanilang experience na talanta sa kanilang ari-arian. Tuloy-tuloy pa rin yung kanilang pagsiservisyo. In fact, may mga tao din tayo na papabalik na sana sa duty at na-stranded dito sa may area ng Bicol at ang kanila namang ginagawa instead of pushing forward na makabalik sa Manila ay nag-report na rin po sa ating mga istasyon doon at tumulong na rin po sa efforts na ginagawa ng ating mga Coast Guard station sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Christine at matapos nga na humupa yung baha ay saka pa lang po sila bumalik sa kanilang mga istasyon at para gawin naman po yung kanilang mga trabaho kung saan sila naka-assign. O yun. Kasi naman, alam naman natin, pare-pareho lang din naman tayong mga tao. Hindi naman tayo mga superman lahat. Na alam natin, ang Coast Guard kasama dyan sa Humanitarian and Disaster Risk Operations. Pero, para sa kaalaman nating mga kapuso, ano po, mga tao din yung katulad natin. Pati sila ay nabibiktima din. Hindi naman sila disaster-proof, kumbaga. Ay, kahit na sila yung nasa frontline na tumutulong, mayroon din sa kanila yung nabibiktima din itong kalamidad. Walang sinisino kapag sinabi mong tumama ang kalamidad, hindi po ba? Tama po, pero meron po tayong sumpang tungkulin na magbigay ng serbisyo sa ating mga kababayan. Kaya kasama din po yan, bagamat nakaka-experience din po ang ating mga tauhan ng effect yung mga kalamidad, ay tuloy-tuloy pa rin po yung pagbibigay natin ng serbisyo. Alright. So far sir, baka may nakuha kayong mga report din yung sitwasyon ng mga pantalan sa iba't ibang lugar matapos itong undas, ano ang kalagayan ngayon? Sa ngayon po, bagamat hindi pa ganun kadami yung dumadating po sa ating mga pantalan pabalik, ay inaasahan po natin na ngayong araw din po ay pick up ng konti yung buhos ng pasahero sa ating mga pantalan. Kaya nakaantabay po ang ating mga toopan, kasama po ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na concern sa ating mga pantalan para matulungan at maiayos yung ating mga pagsakay ng ating mga pasahero. At nandyan pa rin po yung ating mga malasakit help desk para magbigay tugon kung may mga pangailangang medikal o anumang mga concern ng ating mga kababayan habang sila ay nasa ating mga laungan ng barko.
Ayun. With that, Commodore Rica Fuentes, sir, may naalala ako pero sa ibang pagkakataon natin pag-usapan ha. Alam ko marami kayong participation, yung ating mga barko sa parang nabanggit nyo na Coast Guard to Coast Guard activities sa iba't ibang bansa. Maganda yung ganyan para yung training ng ating mga tauhan, yung capacity, capability ng ating Coast Guard ay mapaghusay at mapagsanay. Sa ibang pagkakataon, sir, pag-usapan natin yan. Sa ano po? Opo, makakasa po kayo para may parating po natin sa ating mga kababayan na kung ano-ano pang mga activity na ginagawa ng ating Philippine Coast Guard. Alright. Salamat po sa oras po ninyo, Commodore Rica Fuentes. Sa uulitin po. Maraming salamat din po at magandang umaga po sa inyo.